Alam naman ninyo, kahit umuulan, may araw pa rin. At Ito na naman. Ito na naman mga kabayan si Bongit, ha? What's up mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Ayan, meron na naman tayong pag-uusapan patungkol dito kay Martin Romualdez, kay Bongit, meron tayong pag-uusapan. At pangalawa, doon sa mga iba pang balita, mga kabayan. Viral na naman si Bongit, mga kabayan. Kakaiba talaga to si Bongit yung magsasalita, lagi nagbabiral. Okay lang sana yung pagka-viral niya, mga kabayan, katulad ni PRRD na useful, no? Yung mga sinasabi, unlike dito kay Bongit, salasala ang salasalang padali, mga kabayan. Siyempre, maraming salamat nga pala sa mga bagong subscribers natin, sa mga nagla-like, nagsishare. Tayo dumadami na dito, mga kabayan. At sa hindi pa nakasubscribe at ngayon mo lang ako nakita, inaanyayahan kita na mag-subscribe, mag-like at mag-share ka na rin, sa ganoon mas marami pa yung makapanood ng mga video ginagawa natin patungkol, mga kabayan, din sa mga tulonggis na rin. Ayan mga kabayan, si Martin Romualdez ay merong pahayag patungkol dito kay Vice President. Kasi natanong si Vice President na ayun nga daw, siya daw yung nasasaktan para dun sa kanya mga empleyado, na yan, ginigisa dyan sa Congress. At ang sabi ni Martin Romualdez, mga kabayan, ito ang sabi. Si Sarah was asked, ano po yung biggest challenge para sa inyo ngayon? And she answered, sabi niya, naawa daw po siya sa mga OVP officials niya, lalo na po doon sa ongoing hearing with government, dahil nadadamay daw po sila. Di dapat na siya sumipot at mag-oath at magsalita at mag-explika, kasi lahat ng mga opisyalis niya siya lang yata may alam kung ano nangyari sa mga pondo. Kaya dapat siya lang mag-explika. Huwag na niyang bigay sa mga officials ng OVP o sa DepEd. Siya lang magsalita. So, ayan mga kabayan, ang pahayag ni Romualdez. Ay kailangan daw si Vice President na pumunta doon, mag-oath at magsabi, magpaliwanag patungkol doon sa budget ng Office of the Vice President na pinag-iinitan ng mga nandyan sa Congress. Kita nyo naman mga kabayan, abusive of power, ika nga nung attorney ni ng OVP na si attorney Perez, mga kabayan. Nasasaklawan nila, mga kabayan, ay yung power ng ating saligang batas ng ating korte, mga kabayan. Tinalo pa ang korte, tinalo pa nila ang korte ng mga nandiyan sa Congress. Tapos may investigasyon na, mga kabayan, nangyayari patungkol diyan ang COA, 'di ba? COA, nag-o-audit ang COA. So dapat COA na lang talaga ang hayaan nila na mag-imbestiga. Hindi naman kasi masasabing aid of legislation. Pwede lang sabihin aid of legislation, pero yung mga ginagawa nila doon ay hindi pang aid of legislation. Kaya nga nasa in contempt. Akalain ninyo, mga kabayan, yung convicted pang nag-contempt, nagpakulong doon sa ating masipag na chief official ng OVP, na si Attorney Perez. So, dyan, tapos gusto ni Romualdez, mga kabayan, yan, galing lang, mga kabayan, sa Bicol. Namigay na naman nung yung AKAP ba na program na yun, mga kabayan. I think pa 5,000. Tapos nagrereklamo pa yan, mga kabayan, na kakausapin daw niya yung mga ilang senador, mga kaibigan daw niya senador sa Senate, para daw hindi matuluyan yung pagtapyas ng budget ng AKAP. Ay akalain mo yan, mga kabayan. Malaki kasi, mga kabayan, ang nakakapaglimbat dyan sa mga ganyang ayuda-ayuda. Nakakapagtaka lang, mga kabayan, yung trabaho ng DSWD pinakikilman ng mga politiko na katulad nitong mga to, mga kabayan. Diba? Laging present sa ayudahan ng mga si Romualdez, si Saldico, sino pa? Si Kimbo, mga kabayan, na nahimik na, hindi na nagpaparamdam si Kimbo, mga kabayan, na wala sa picture kasi nakalkal ang kanyang buhay. So, diyan, mga kabayan, magaling itong mga to. Dapat itrabaho ng ating korte, tinatrabaho na rin ng Congress. Akalain mo yan, ang agaw na ng trabaho yung mga crooks na yan, mga kabayan. Ito pa, mga kabayan, panoorin din natin na rin interview na rin ni Bongit, mga kabayan. May interview to si Bongit. Ito. Napakaganda ng nito, mga kabayan, ni Bongit. Napakaganda. So, pakinggan natin, at meron na palang bagong, pinakamalaki sa buong mundo na solar power, Terra Solar. Ayan, yan daw ang magandang proyekto. Sabi niya, mga kabayan, akalain mo, nag-groundbreaking to.
dito sa ginawang sa proyekto ng Meralco. Di ba mga kabayan, ang Meralco ay private company yan, di ba? Ay bakit tayo si BBM may umipal na naman din ano? Ay wala na sariling proyekto, walang proyektong gobyerno, wala siyang proyekto mga kabayan. Ay dito makisakay na lang, masabing na groundbreaking. Puta regis talaga. BBM dalay. We are all very excited at the groundbreaking ceremony for this very important project ng Terra Solar. This is the largest solar power facility with battery. Meron 3,500 sa ibang lugar na 3,500 hectares. Ngunit yung kanila walang baterya. Ito lang ang una sa buong mundo na nagkaroon ng hindi lamang solar na 3,500 hectares, kung hindi may battery pa rin para tuloy-tuloy ang pagbigay ng kuryente sa grid. At ito talaga. Alam niyo mga kabayan, ako pabor ako dito, no? Dito sa solar energy. Kasi less sa mga kabayan sa paggamit ng krudo, no? Na nakaka-pollution sa ating ecosystem, no mga kabayan. Maganda tong proyekto na to. Kaso ang isang problema dito mga kabayan na napansin natin, no? Hindi ko lang alam kung mapapansin niyo rin. Ang isang napun ako dito, 'di ba? Napakalaki ng sinabi niya mga kabayan na hectares, no? Na paglalagyan ng solar panel. Kasi kailangan maluwang mga kabayan, hektar-hektare 'yan. So, syempre, ang daming maapektuhan diyan mga kabayan na pwedeng matamnan mo ng palay. Nandiyan nga mga kabayan na lagi tayong nag-aangkat ng bigas, 'di ba? Na sobrang mamahal. Lalo pa yan mga kabayan, mababawasan na naman ang taniman, no, ng ating mga magsasaka. So kawawa na naman tayo mga Pilipino, mga kabayan. Wala kang choice kasi kailangan mo mag-import ng bigas kasi kinukulang tayo sa supply mga kabayan pagdating sa bigas. Ano ang mangyayari dyan mga kabayan pag tayo nag-aangkat sa ibang bansa ng bigas? Akalain mo, napakaganda ng lugar ng Pilipinas, ang dami pwedeng taniman. Abay, tayo ang kulilat sa bigas at tayo ang number 1 sa pag-import ng bigas. Na while wala tayong mga kabayan na karapatan na magbaba ng presyo kasi doon tayo nagbabase sa inaangkatan natin, no? Kung magkano ibigay niyang presyo, wala tayong magagawa, no? Kasi hindi natin control ang presyo. So, yan yung isang epekto niyan dyan. At ang good thing naman dyan mga kabayan, less pollution. Yun yung isa pang maganda. At siguro, bababa yung kuryente kasi free energy na yan mga kabayan, ay kukunin na sa araw. So ituloy natin mga kabayan ang sinasabi pa dito ni Bungit. Ay napakahalaga dahil nakikita natin sa pag-advance ng teknolohiya, ang pangangailangan sa power ay pataas ng pataas, padami ng parami. Alam nyo, isa pang magandang suggestion dito mga kabayan, di ba yung nalahar, di ba mayroong part sa ating mga kabayan na yung natabunan ng lahar, bakit hindi kaya doon mga kabayan, napakaluwang din nun. Dapat doon na lang nilagay kasi hindi naman yun na napapakinabangan, gawa ng walang magandang nabubuhay doon mga kabayan, gawa nga ng lahar, no? So dapat doon na lang nila nilagay yung yung solar energy na yan, no mga kabayan. At least yung lugar na pagtatayo nila ngayon hindi maapektuhan yung mga magsasaka. Yun pa yung isang maganda. Pero Meralco pala mga kabayan yung nito, no? May-ari ng Terra Solar. Kaya bagay na bagay sa atin ang solar dahil alam naman ninyo kahit umuulan may araw pa rin at Ito na naman ito na naman mga kabayan si Bongit, ha? Ano ulit nga natin, bata nagkamali ng pandinig. Ano sabi nito? Bagay na bagay sa atin ang solar dahil alam naman ninyo kahit umuulan may araw pa rin. At ano sabi mga kabayan, kahit umuulan may araw pa rin. Ganyan kalupit ang ating Pangulo. Viral lang naman ng mga kabayan sa ibang social media. May ulan pero may araw. Asa kayang planeta to mga kabayan ang galing si BBM? Asa kayang planeta ka nang galing BBM? Lagi ka na lang tuwing magsasalita ay laging sabit lagi. Bakit di na lang yung spokesperson mo kasi ang yung pagsalitain, lagi kang sablay akalain mo yung katatanim mo lang, nag-ani ka na. Nakapag-ani ka na agad. Ngayon naman,
Kahit may ulan, may araw, baka naman ambon mga kabayan ang ibig sabihin nito. Baka yung patak-patak lang, may araw talaga yon, no? Ang sunod nun mga kabayan, rainbow na pagkatapos. Ay, nawan pa sa iyo, bungit. Nakapagbigay pa ng power ang solar. Kaya as I said, we are very excited and we congratulate all of those who put the project together, and we will be watching it and doing all that we can to help it along to make sure that it is a success. Okay? Sige. Yun, ang sabi mga kabayan ha. Pero maganda tong project na to mga kabayan. Hindi to project kasi. Ito kasi ay private company, no? Na yan, Meralco, private yan, business. So, ito si BBM mga kabayan, sumakay lang to diyan, sumakay lang para mag-inaugurate, ay para mag-groundbreaking, kasi mga kabayan, wala siyang sariling groundbreaking, no? Yan pa lang mga kabayan, ay kumbaga, siyempre, palalabasin sa tao, no? May nagagawa yung ating Pangulo. Na while kahit magpa-pray over yan mga kabayan, ay walang mangyayari. Hindi tatalab dyan kay Bungit, no? Lagi kasing sablay lagi sablay ang tao na yan. Pakinggan naman natin na rin mga kabayan. Ito yung magandang balita rin dyan kay Bungit, pambira. Malalaking railway project na naaprubahan noong nakalipas na administrasyon ang walang pondo ayon sa Department of Transportation. Kabilang dito ang Calamba to Bicol Railway Project na nagkakahalaga ng 142 billion peso contract, Clark to Subic na nasa 51 billion pesos at Tagum Davao Digos na nasa 83 billion pesos. Ayon kay DOTR Undersecretary for Railways Cesar Chavez, umurong ang China para pondohan ang mga naturang proyekto. Totoo niyan, sa usapang diretso, nag-back out ang China. Umatras ang China to fund Calamba to Bicol, to fund Tagum Davao Digos, to fund Clark and Subic. Nag-back out sila. So ayun mga kabayan, nag-back out pala ang Chinese, no? Nag-back out ang magpupundo dyan sa railway station na yan. Kalain nyo mga kabayan, napakalaking proyekto yan. Ayan, no? Calamba to Bicol, Clark to Subic, Tagum Davao Digos. Ayan mga kabayan, napakalaking proyekto sana yan, no? Ay kaso, ayan, dahil sa nangyari mga kabayan between China at saka Pilipinas, ayan, mga kabayan yung Chinese umatras na magpondo, no? So tigil mga kabayan, nakahang ngayon yan yung proyekto na yan ng dating Pangulo. Ay wala mga kabayan, talagang ganyan na mangyayari dyan. Grabe yung yung Chinese, siyempre magagalit sa inyo yung Chinese. Kasi ayun nga, ganun yung nangyayari sa West Philippines Ginagalit nyo lalo, gawa ng meron tayong may mga base militar dyan yung mga kano. So talagang magagalit dyan mga kabayan. Pero alam niyo kung hindi nagkaganon siguro, no, kung ito si Bongit ay hindi naniwala dito sa kanyang mga kasama, no, hindi siguro magkakaganyan ng ating bansa. Hindi siguro kung tinuloy lang niya at hindi ganyan yung ginawa nila na puro atake sa mga Duterte na wala namang ginagawa sa kanila. Dapat maraming proyekto natapos mga kabayan. Isipin niyo yung mga dating proyekto ng dating Pangulo sa Bilbil. Ngayon mga kabayan, nahihinto, no? Kasi walang pondo. Hindi natin alam mga kabayan kung saan napunta yung pondo. Yun yung isang malaking tanong, no? At kino-cover lang mga kabayan dito sa 125 million ng OBP, no? Na confidential funds. Yan yung isa lang, no? Na kino-cover up nila. At pangalawa ngayon mga kabayan, meron ng bumubuo na ng task force, no? Para ma-build up ang kaso para kay Pangulong Duterte. So, yan mga kabayan, sunod-sunod, no? Sunod-sunod ang pagko-cover up nila mga kabayan sa kapalpakan ng gobyerno. Alam niyo naman mga kabayan at alam ko ang mga Pilipino ay gising na sa mga nangyayari ngayon sa bansa natin. Sobrang hirap na daw mga kabayan ngayon talaga at gawa ng sobrang taas ng bilihin. Ang dami pong nagrereklamo ngayon na talagang pataas ng pataas. Instead na bumaba ang pangako ni Bongit, ay dumoble, triple, quadruple pa mga kabayan sa pagtaas ng presyo ang bilihin ngayon. Ay di paano na mga kabayan, kawawa ang Pilipino. So ayan mga kabayan, hanggang dito na lang muna ulit ang ating video, no? Maraming salamat sa inyong pagsama dito. At ayan, may bagong trending na naman, no? Kahit na ulan, may araw. Kaya yun ang planeta ni BBM, no? Yung tulog tulog pero gising, yung mga ganon.
So anyway mga kabayan, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin dito. At good luck na lang mga kabayan talaga sa ating bansa. Napakagulo ng bansa natin. Ang dami ng mga kabulastugan nangyayari. See you sa susunod na video mga kabayan. Adios sa inyo.